Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Sir, bakit po kayo nandito? Nakangiting sabi ng lalaki kay Alex. Ika-30 kabanata. Ang matalinong solusyon ng isang tanga. Mr. Woodsworth, wika ni Alex nang makilala niya ito. Nakita na niya ang lalaking ito dati sa isang salo-salo kasama si Ken Stokes. Hindi niya inaasahan na ang hotel na ito ay pinamamahalaan ng sarili niyang pamilya. Hindi ko po tinatanggap ang pagsaludo niyo, sir. Tawagin niyo lang po ako na matandang Sam. Sabi ni Sam Woodsworth na parang nambobola. Si Alex ay napakasimpleng tao, ngunit sa huli, formal pa ring tinawag si Sam bilang Mr. Woodsworth. Mr. Ambrose, bakit ka nandito? Tanong ni Sam habang nakayuko. Kasama ko ang mga kaklase ko. Ayokong bumalik sa unibersidad ngayong gabi. Kaya mananatili ako dito kasama ka. Nakangiting sabi ni Alex. Kaya ayon, tumango si Sam tapos humarap siya sa receptionist at nagtanong. Handa na ba ang kwarto ng binata? Ready na po sir, sagot ng receptionist na medyo nanginginig ang boses. Hindi niya inaasahan na ang binata sa kanyang harapan, na nakasuot ng sobrang lumang paris ng damit at pantalon, na mukha ng pulubi, ay pakikitaan ng pagiging magalang ni Mr. Woodsworth. Lahat ng staff kasama siya ay namangha kay Alex. Ang binatang ito ay may malaking kama sa ikatlong palapag sa tabi ng hagdan. Sagot ng receptionist. Ang kwartong iyon ang pinakamasamang kwarto sa buong hotel. Galit na sabi ni Sam. Ang hotel na ito ay pag-aari ni Mr. Ambrose. Isang karangalan ang pagbisita ni Mr. Ambrose na pumunta dito, ngunit binigyan mo siya ng isang pinakamasamang silid. Mr. Woodsworth, huwag mo siyang sisihin. Ang aking kaibigan ang kumuha ng aking kwarto. Sabi ni Alex habang nakatingin sa galit na ekspresyon ni Sam, at medyo nag-aalala na baka madamay ang staff. Mr. Woodsworth, hindi nila ito kasalanan. Sir, ang iyong kaibigan ay masyadong mababa ang tingin sa iyo. Galit na sabi ni Sam. Ganito na lang po, sir. Ibibigay ko sa iyo ang pinakarespetadong silid sa hotel. Hindi na kailangan, okay na ang room na iyon. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Sabi ni Alex habang tinatapik ang balikat ni Sam. Sige po sir, kayo ang masusunod. Wika ni Sam. Dahil sinabi na ni Alex, kaya hindi naglakas loob na suwayin siya ni Sam. Sige, maraming salamat sa pag-aasikaso. Aakyat na ako ngayon. Sabi ni Alex, at naglakad na papunta sa kwarto niya. Napuno ng paggalang ang mga mata ng waiter kay Alex. Inilabas nila ang lahat ng masayang mukha para sa kanya. Na nagparamdam kay Alex ng pagiging hindi comfortable ng ilang sandali. Saka silang ngumiti ng bahagya at nagpatuloy sa kanilang trabaho. Sa sandaling humiga si Alex sa kanyang silid, may kumatok at nang pinagbuksan niya, may tulak itong dining cart na may mamahaling red wine at merienda. Pagkatapos ay lumitaw ang mga tauhan para maglinis. Gustong linisin ang kanyang silid sa loob at labas. Mayroon din napakagandang babae na pwede niyang makausap. Pero tumanggi si Alex. Ang matandang Sam na iyon, naisip ni Alex habang nakangiti ng mapait at napabuntong hininga pagkatapos ng lahat. Tumingin si Alex sa kanyang relo. Mahigit 1 oras na ang nakalipas mula nang makarating siya sa hotel. Nag-aalangan si Alex kung dapat ba niyang sabihin kay Rose ang totoo. Ngunit huli na ang lahat. Kung si Zane ay nagbabalak na matulog kasama si Rose ngayong gabi, malamang, naglalambingan na silang dalawa ngayon. Kalimutan mo na. Baka hindi maniwala si Rose kahit sabihin ko pa sa kanya. Baka kotsain pa niya ako sa pagiging walang hiya at lait-laitin ako sa isip niya. Iniisip ni Alex ang pakikitungo ng ugali ni Rose pagdating sa kanya. Nawala ang nararamdamang panghihinayang ni Alex. Humiga siya sa kama, at pumikit. Matutulog na sana siya, nang may ingay sa labas sa may hallway. Parang may nagbalibag ng pinto. Tapos may ingay na nagmamadaling naglalakad. Sa hallway, nababalot ng puting tuwalya ang buong katawan ni Rose. Nalantad ang puti na balingkinitang balikat, at ang makikinis na binti, at wala siyang suot na sinelas. Galit na galit niyang pinandilatan si Zane, na humahabol sa kanya. Rose, bumalik ka na agad sa loob. Tingnan mo yang suot mo. Huwag mong hayaang makita ka ng ibang lalaki. Halos kapareho ni Rose ang suot ni Zane.
Naka-underwear lang siya na kulay pula. At medyo nanginginig ang taba sa baywang niya. Hoy, Tabachoy. Isa kang malaking sinungaling. Hindi kami tinulungan ng pamilya mo. Tumingin si Rose kay Zane ng malamig na ngiti. Rose, nagkakamali ka. Kung hindi ang tulong ng pamilya ko, sino pa kaya? Sabihin mo tama ako. Awkward ang ngiti ni Zane. Na nagigilty. Bakit nagpapanggap ka pa? Kinuha ni Rose ang cellphone. Ang papa ko ay tumawag sa akin ngayon lang. Nais ng aking ama na bisitahin ang iyong ama ngayong gabi, at tinanong siya tungkol sa bagay na ito. Sabi ng papa mo sa sarili niya na hindi siya ang tumulong. Nagsinungaling ka sa akin. Pagkapasok ng dalawa sa kanilang hotel room, nagsimula nang maglaro si Zane kay Rose. Gumamit siya ng maraming mabubulaklak na salita para suyuin siya sa kama. Sa wakas ay sumuko na si Rose. Pagkatapos maligo, humiga siya sa kama. Nagubad na si Zane at sumampa. Pero sa pagkakataong iyon, tumawag ang papa ni Rose. Kaya bumangon si Rose at kinuha ang cellphone. At nakatanggap ng balitang hindi niya inaasahan. Sa pagtingin kay Zane, na may pagnanasang nakatitig sa kanya, nakaramdam ng labis na pagkasuklam si Rose. Kaya naguguluhan siyang tumakbo palabas ng kwarto. Ang iyong ama ay pumunta sa aking papa, si Zane ay natigilan, ngunit siya ay nakaramdam ng hindi komportable. Siya ay isang hakbang na lang para makascore na ito, ngunit pagkatapos ay ang kanyang ama ay nasa problema. Hindi ba't nang-aasar lang ito sa kanya? Lumapit siya kay Rose at hinawakan ang kamay nito. Tabachoy, huwag mo akong hawakan, kasuklam-suklam ka. Nang tumingin si Rose kay Zane, nakita lang niya ang kapangitan nito. Nang tumingin siya sa kanya, naduduwal siya at naiinis sa pag-iisip na makipag-ugnayan sa kanya. Hinagis ni Rose ang kamay ni Zane ng ubod ng lakas. Kaya hindi niya sinasadyang natamaan ang estatwa ng agila sa tabi niya. Sa isang kalabog, nagkapira-piraso ang estatwa ng agila sa lapag. Tila walang pakialam si Rose sa pinsala. Inaaway pa niya si Zane na nakatayo sa harapan niya. Maya-maya ay pumasok ang lalaki at nagtanong, sino ang nakabasag ng rebultong ito? Isang lalaking nasa middle age na matangkad ang lumapit, at tumingin sa mga basag na piraso sa sahig na may galit, at malungkot na ekspresyon. Tinawag ni Manager Woodsworth ang staff ng hotel at nagtipon, iniyuko ang kanilang mga ulo bilang paggalang. Ako pag-amin ni Rose. Inamin niya kaagad na sinira niya ang rebulto. Sige, salamat sa pagiging matapat na binibini. Since inamin mo na, mangyaring bayaran mo ito sa aming hotel. Sabi ni Sam na may malungkot na ekspresyon. Magpapasya ako kung babayaran ko kayo. Tingnan mo. Isa lang estatwa yan. Sabi ni Rose habang galit. Tama ka miss, isa itong estatwa. Ngumisi si Sam. Ngunit mangyaring magbayad ka ngayon. Ang estatwa na ito ay nilikha noong 1985 ng kilalang iskultor ng Russia. Ibinenta ito sa Christie Auction House noong nakaraang taon para sa mahigit $1,000,000. Ano, mahigit $1,000,000 gulat na napatingin ito kay Sam at hindi makapaniwala. Hindi na nagabalang magpaliwanag pa si Sam kay Rose. Hiniling niya sa isang staff na hanapin ang dokumento sa auction upang ipakita ito sa kanya. Nang makita ni Rose ang mga dokumento, wala siyang masabi. Mahigit $1,000,000. Mas malaki pa iyon kaysa sa isang taon na kita ng aming pamilya. Naging pabaya ko. Ang puso ni Rose ay kumabog ng gusto. Nanginig ang buo niyang katawan, pati na ang kanyang kamay na may hawak ng document. Di ba sabi mo estatwa lang ito? Wika ni Sam. Huwag mong isipin na hahayaan kitang makaalis dito. Dapat bayaran mo ako. Bilasin mo at tumawag ka sa bahay ninyo kung kailangan mo. Muling kumabog ang puso ni Rose. Nahulog ang mga dokumento sa kanyang mga kamay, at mas nanginginig ang kanyang mga binti. Kung malalaman ito ng kanyang ama, siguradong magwawala ito sa galit at makabubugbugin pa siya. Lalong natakot si Rose nang maisip niya ang mabangis na mukha ng kanyang ama. Rose, ano ang problema? Narinig ni Susan at Joe ang gulo at tumakbo sa tabi ni Rose. Ikinuwento ni Rose sa kanila ang nangyari, at noon pa man ay tumulo na ang kanyang mga luha. Napahikbi siya. Anong gagawin ko? Kung malalaman ng papa ko, bubugbugin niya ako. Sir, huwag mo na akong pagbayarin. Maaari akong magtrabaho para sa iyo, at babayaran kita. Kailangan mo ba ng yaya sa bahay?
Kaya kung magtrabaho para sa iyo kahit na hindi ko alam kung paano. Kaya kung matuto. Naiiyak na sabi ni Rose, habang nakatingin kay Sam na lumuluha. Gusto niyang itago ang pagkakamaling ito sa kanyang mga magulang. Handa si Rose na gawin ang lahat. Miss, huwag kang mag-isip ng anumang iba pang hindi praktikal na pamamaraan sa pagbabayad. Dapat mong tawagan ang iyong mga magulang sa lalong madaling panahon. Wika ni Sam, na may pag-iisip tulad ng isang negosyante. Kahit na pakiramdam niya ay medyo nakakaawa si Rose, kailangan pa rin niyang kolektahin ang pera. Lubusang nawala ng pag-asa si Rose. At naghalo sa puso niya ang pagsisisi, takot, at pag-aalala. Mr. Woodsworth, sa tingin ko, ang rebeltong ito ay nahulog sa magandang pagkakataon. Tumingin si Alex kay Sam, sabay ngiti ng mahina. Noong sinabi ito ni Alex, nagulat lahat ang mga tao sa paligid. May nakabasag ng rebulto na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. At sa tingin mo ay mabuti iyon. Hindi ba ang taong iyon ay dapat humihingi ng kapatawaran at magbayad? Napaisip sila sa kanilang sarili. Sa palagay mo ba ganoon? Maaari ko bang makuha ang iyong opinyon? Magalang na sabi ni Sam. Napuno ng hinala ang puso ni Sam. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Mr. Ambrose? Sa isip nito. Tanong ni Alex. Ang mga parokyano po ba ng hotel na ito ay mga Amerikano o European? Siyempre sila ang aming pangunahing mga bisita. Sagot ni Sam. Matapos mag-isip ng ilang sandali. Kaya ang patron ay Amerikano at European. Ngunit ang hotel ay gumastos ng maraming pera para bumili ng Russian sculpture. At nakadisplay ito sa mga guest room. Alam mo ba ngayon, na ang ating bansa, at ang mga kaalyado nito ay magkasalungat sa Russia? Kung malalaman ng mga tao na may ganito kang mamahaling sculpture sa hotel, baka boycott nila ang hotel. Kung ito ay maibabalita, higit sa 1,000,000 ang malulugi mo sa hotel. Kaya naman sinabi ko, na nangyari ang sitwasyong ito, sa magandang pagkakataon. Katwiran ni Alex sa kanya. Nang marinig ng iba ang magandang ideya ni Alex, hindi nila napigil ang tumawa. Ang ganitong uri ng kwento ay hindi man lang makakaloko sa mga bata. Ngunit gusto niyang subukan, at linlangin ang manager na si Woodsworth. Nang makita ni Rose si Alex na tumayo para sa kanya, at sinusubukan ang kanyang paraan, medyo na-touch siya. Ngumiti siya ng pilit sa loob niya. Siya ay lubos na nasiyahan sa kanyang tulong. Pero ang kanyang mga sinasabi ay malaking kalokohan. Isa lang siyang tanga na hindi naiintindihan ang nangyayari. Tama ang sinabi ng binatang ito. Hindi ko naisip yon, nagsalita si Sam na may respetong ngiti sa kanya. Taliwas sa inaasahan ng iba. Akala nila ay isang biro si Alex. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.